May staycation dito sa Tanay na may view deck at nasa harap mo lang ang Sea of Clouds. May cafe din dito para sulit ang pagtambay habang malamig ang panahon. Kung gusto niyo naman ng adventure, sasakay muna tayo sa 4x4 papuntang camping site. Napaka-relaxing dito at perfect din ito sa mga nature lover. Meron silang 3 swimming pool, may ilog at pwede din tayo mag-fishing. Dito lang yan sa Roca-May Mountain Resort. Hi guys! Welcome back again to our YouTube channel, and today naman biyaheng Tanay ulit tayo at pupuntahan natin ang Roca-May Mountain Resort. Ayan, so kailangan nilang makapunta dito sa may Kogyo at hanapin lang natin yung may 7-Eleven at dito tayo sasakay ng jeep. Ang sasakyan pala natin ay sampalok na signboard. Ayan, tapos yung pamasahin naman natin is 70 pesos. Ngayon guys, nakarating na tayo dito at isang oras din yung biyahe natin at mismong pagbaba natin dito, bandang left side lang, andito na agad yung Roca-May. Ngayon papasok na tayo dito at grabe guys, pagpasok pa lang natin, makikita agad natin dito yung parking area nila. Ang lawak ng parking area, may area din dito para sa motor. Ngayon guys, papasok na tayo dito. Ayan, so pagpasok ko lang natin, grabe, sobrang ganda na dito sa baba. Ayan, tapos dito naman na part, meron din silang pa-couch. Ayan, so waiting area, pwede tayo mag-antay muna dito habang kino-confirm yung booking natin. Ayan, so pwede pala dito mag-walk-in, pwede ng reservation. Ayan, tapos ito naman is nandito din yung reception nila. So dito po natin i-confirm yung booking po natin. Ayan, tapos dito din marami din mga table dito kasi kung gusto nyo mag-dine in, ayan, pwede na din dito. Tapos sobrang lawak ng area nila dito guys. Ayan, may daming table. Ayan, tapos dun pala sa labas meron din silang pa-alfresco dining. So mamaya labas tayo dun. Pero ito yung pinaka-area nila dito. Ayan, so solong-solo ko. Parang ako lang nandito talaga. Ayan, tapos ngayon naman is diretso na din siguro tayo dito sa labas. Yan, so ito na yung sa alfresco dining nila. So meron sila dito, maraming table. Ayan, so pwede tayong umupo dyan. Tapos ang maganda lang din kasi ito na yan, yung makikita agad natin yung mga kahoy din dito. Yan, so napaka-relaxing lang guys. Tapos dito naman, mula na pala dito is makikita natin yung mga rooms dun sa taas. So meron sila ditong pa-veranda. So ang ganda din ng mga room nila. Pasikat pa tayo dito sa kabilang side. Ito na yung pinaka-area dito, kaya pala madami din tao dito guys kasi facing lang din dito sa Sea of Clouds, kaya maganda din kumain dito. Ngayon guys, diretso na tayo dito sa cafe nila. Ayan, so ito na yung pinaka-itsura dito. Ayan, presko lang din talaga dito kasi ayan, naka-glass lang tayo dito. Ayan, meron tayo dito mga glass wall, kaya kitang-kita natin yung labas, yung mga, ayun sa kalsada doon, yung mga sasakyan. Ayan. Tapos ito yung, ayan, may mga high chair dito, so pwede din tayong pumesto dyan. At ito yung pinaka gusto ko talaga dito guys kasi paglabas mo lang, meron tayo dito open area, so meron sila ditong pa-view deck. Ayan, sobrang lawak dito guys, kaya marami ang pwedeng makapunta dito. Ayan, so ganyan po yung pinaka-itsura dito. Ayan, tapos yung pinaka-bonus talaga guys na pagpunta natin dito ay merong Sea of Clouds. Ayan, so late na ako nakarating dito, mga 7 AM na, pero meron pa rin Sea of Clouds hanggang ngayon. Ngayon naman dito lang muna ako pumesto guys. Ayan, so ano lang, mag-relax na muna tayo dito habang nakikita natin yung Sea of Clouds dahil hindi ko sure kung everyday ba may Sea of Clouds, kaya sobrang sobrang swerte natin ngayon dahil meron. Ayan, so pwede tayo
mag-stay lang muna dito. Kasi alam naman, dito lang sa taas is ako lang nandito guys. So talagang ano, parang inargil ako na yung pinakabuong area dito. So yun lang guys, natapos din tayo dito at i-flash ko na lang yung mga rooms nila dito kung magkano. Meron silang day tour at meron silang overnight. Ganyan. Tapos ngayon naman is nag-aantay lang tayo dito kasi meron tayong pupuntahan pa. So aside dito, meron silang camping site. So yun yung pupuntahan natin. Pwede daw tayo maglakad doon pero siguro mga 15 to 20 minutes. Pero meron silang pwede silang magpasakay din dito ng 4x4. So yun yung inaantay lang natin at 100 pesos yung babayad natin dito, balikan na po yun. Ayun guys, so ito na yung 4x4 na sasakyan natin. Ayan, so ito na po yung 100 pesos. Sobrang nakaka-excite lang kasi after mo dyan, pwede na tayo pumunta sa camping site. At ito yung sasakyan natin. Uy. Medyo matarik nga dito guys, kaya kailangan naka 4x4 talaga para hindi kaya ng motor. Yan, ang saya lang kasi ako lang nandito. Parang inarkila ko pa rin yung, yung 4x4. Yan, saka yung sa camping site pala, iba yung rates din dito. Kaya mamaya, i-mention ko kung magkano dito. Saka po dito nakasemento na pala yung pababa. Saka sakto lang talaga siya sa 4x4. Ayun yung camping site pala is medyo mas malapit siya sa Sea of Clouds. Pero grabe guys, so hanggang ngayon may natitira pa ring Sea of Clouds kahit parang 8:30 na ata ngayon. Ay nakakatakot lang kasi sobrang tarik. Grabe ang saya. Ito talaga yung gusto ko, yung mga adventure. Tsaka din naman yung mga rooms doon, kung gusto niyo mag-rooms land, ayan, pwede yun guys. Pero kung gusto niyo ng medyo ma-adventure, dito tayo sa camping site. Dito na pala tayo. Tapos may kubo pala dyan. Ngayon naman, dito na tayo sa may camping site at grabe guys, sobrang ganda pala talaga dito. At lang din, kung mahilig kayo sa nature, kung mahilig kayo sa adventure, ayan, isa talaga to sa perfect para sa atin. Ayan, tapos ito lang, napalibutan tayo dito ng mga gubat, ganyan. Tapos, ayan, parang galing tayo dun sa pinakataas. Ayan, doon nga tayo sa pinakataas, tapos ngayon naman nandito na tayo sa baba. Tapos ang marinig lang natin dito is yung huni ng ibon, ganyan. Tapos i-explore lang muna natin yung pinaka-area dito guys kasi medyo malawak din. At itong area na to, dito tayo magka-camping. Ayan, so ngayon naman is baba na din tayo para makita pa natin yung ibang area pa dito. Ito na yung dadaanan natin pababa, tapos meron palang hagdanan dito, tapos may handrail din. So, makakadaan naman tayo ng maayos guys. Tapos dito palang maririnig ko na yung sapa, may sapa din pala dito. Yan, sakto talaga to kasi mahilig din ako sa mga may ilog. Yan. Okay tong camping site kasi may ilog din dito. Pagdating naman natin dito, merong pababa pa. Ayan, tapos dito lang siguro muna tayo. Unahin natin dito guys. Ito na pala yung sa CR nila. Tapos dito sa unahan, ayan, grabe sobrang ganda lang. Nagaganda lang ako kasi kulay green. Yan yung nakikita talaga natin dito. Tapos solo ko lang din guys. Ako lang nandito. Grabe, di ba? Sinolo ko na yung buong area dito. Tapos ito din yung pinaka-exciting part din guys. Kasi meron din pala sila ditong swimming pool. Ito na yung swimming pool nila. Ang laki din pala ng swimming pool nila guys. Tapos sobrang lamig ng tubig. Ang sarap na talaga maligo dito. At ito pala natural water yung dumadaloy dito. Kaya yun yung na-experience natin na sobrang lamig.
Ganyan. Tapos meron na din pala itong net para sure na hindi makakapasok yung mga dahon. Ganyan lang guys. Tapos dito naman sobrang linis, may mga bench, may table. So pwede din po natin itong magamit. Ito talaga yung maganda kasi lalo na pag mainit yung panahon dito sa camping area. Tapos meron tayong swimming pool, makakapag-swimming tayo, malamigan din tayo dito. Ngayon naman, lipat na muna tayo dito sa kabilang side. Mula naman dito, yan na yung makikita natin guys. Makikita na din natin yung ilog. Ganyan. Tapos yung pinakapupuntahan talaga natin, meron silang ginawa pa palang swimming pool. Ayan, meron pang dalawa dun sa baba. So ito yung pupuntahan natin. Ngayon naman, dumiretso muna ako dito sa may ilog. Ayan, gusto ko lang maglakad-lakad muna dito kasi sobrang lamig ng tubig. Tapos ang tagal ko na din nakapunta sa mga ilog. Ito na yung isang swimming pool na ginawa nila guys. So meron na silang pa-infinity pool dito. Mula naman dito, tatawid na tayo sa kabila. Tapos ito yung dadaanan pala natin guys. Meron silang ginawang daanan na dito. Tapos makakadaan tayo sa ilog. Ayan, ganyan po yung sa ilog. Ito na yung sa pool. Yan. Tapos diretso tayo dito. At ito pala guys, ongoing pa yung construction nila dito. Kaya medyo maputik pa dito na part. Tapos bumagyo pa kaya maputik na talaga dito. Tapos ito na yung isang swimming pool na ginawa din nila. Yan, hindi pa rin daw ito tapos pero at least meron na silang ginawa dito. So tatlo na yung swimming pool na meron sila dito guys na pwede na din natin magamit. Diretso pa rin tayo dito sa baba. Dito guys, rough road pa rin dito, madulas pa rin. Ayan, ayan, may sample na tayo. Ayan, madulas. Tapos, dito pala meron pa silang isang ginawang swimming pool pa rin. Pero ito naman is hindi pa rin talaga tapos. Hindi pa siya pwedeng maliguan. Ganyan. Tapos itong area na to is talagang inano na nila. Nag-wide sila dito para may madaanan. Ganyan guys. Tapos ayan, makikita natin dito sa likod may mga kawayan. Ganyan. Tapos yan na yung sa swimming pool na isa na ginagawa pa lang din. Pero sobrang lawak ng area nila dito. Hanggang dito pa daw to guys. Paikot pa daw to pero hindi pa nila na ayos pa talaga. Pero for now, hanggang dito lang muna tayo na area. Ngayon naman tapos na tayo dito sa baba at lang guys, hindi na muna ako nakapag-drone muna dito kasi nagdi-disconnect, walang signal. Ganyan. So akala ko medyo okay kanina pero nagdi-disconnect sa remote ko. Kaya pabalik na tayo at syempre kasama din to sa adventure natin yung pag-akyat natin since galing tayo sa baba. Dito sa kabilang side meron din palang camping area din dito. Guys, kompleto na talaga yung adventure natin dito kasi meron silang pa-fishing. Ayan, so dito naman is catch and release lang. So pag nakuha natin, ibabalik lang natin dito. At ito naman is 100 pesos per hour. So isa din pala sa pwede nating ma-enjoy dito guys, itong swing nila. So meron silang swing. So mag-relax na muna tayo dito. Dito sa campsite, sobrang affordable yung entrance fee natin dito guys. So for day tour at overnight, same lang din naman. For adult is 150 pesos. For 7 to 12 years old is 100 pesos. At free na lang yung 6 years old and below. Ayan. Tapos dito naman meron din silang pinaparent na tent. So kung good for 2 is 400 pesos. Good for 4 is 600 pesos. At yung good for 6 naman nila is 800 pesos. Ayan, so yung tent pitching na maliit dito is 100 pesos. Ngayon guys, so pabalik na pala tayo. Tapos ako dito, sobrang na-enjoy ko kahit ako lang mag-isa. Ayan, tapos yun nga, parang solong-solo ko na talaga dito. Pero may mga dumating din naman. Ganyan, tapos ayun, pabalik na tayo dun sa taas. At kung gusto nyo talaga ng adventure, ito yung magandang puntahan dahil maraming mga activities na pwede natin gawin dito. At the same time, yung biyahe natin, itong 4x4. Ganyan. So, yun lang guys. At baka meron pa kayong mga suggestions pala, pwede na i-comment yan. At para mapuntahan din po natin. Thank you pala sa staff nila dito. Sobrang bait din at sobrang accommodating. Ayan. Thank you so much guys. Dahil napuntahan din po natin itong campsite na to. So, yan. Marami tayong pwedeng gawin dito. Ayan. Medyo lang tayo konti. Medyo kapit lang tayo konti. Ganyan. Tapos, yun nga. Meron tayong
staycation doon sa taas. Tapos kung gusto nyo ng adventure, dito naman tayo sa baba. So yun lang guys, at sana na-enjoy nyo po yung vlog po natin. Thank you so much for watching. Huwag nyo kalimutan mo subscribe, click the notification bell para ma-update kayo every time na ma-upload tayo ng bagong video. Thank you guys for watching. Bye! Black Corvette.